Makukulong ka ba sa grave threats kung sumenyas ka lang ng pagbaril? Marien Galayente. Sige ingat, I'm Attorney Osingat. Ito ang inyong mabilisang buod para sa kasong Gregory Israel versus People of the Philippines, GR number 265736, na inilathala noong May 7, 2026. Matapos ang muntikang aksidente sa kalsada, sinenyas ng akusadong si Israel ang kailitan niyang sinabes ng pagbaril at paggilit sa leeg. Kaya ayon, nakasuhan siya. Una, nahatulan si Israel sa ibabang korte, kaya ang tanong, sakop ba ng batas ang purong nonverbal gestures? Kumbaga, sapat na ba ang senyas para makasuhan ka? Ikalawa, malinaw ang sagot ng Korte Suprema. Oo, walang itinatangi ang batas natin, kaya pwedeng ituring na banta ang isang senyas. Ikatlo, at ito ang twist, pinawalang sala pa rin si Israel. Bakit? Dahil walang patuloy na pagpupumilit, nagawa lang niya ito sa matinding init ng ulo. Isa pa, yung takot ng biktima ay dahil pala sa tsismis sa negosyo, hindi sa mismong senyas. Sa madaling salita, magiging grave threats lang ang senyas kung talagang seryoso at tuloy-tuloy ang intensyon mo. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Sa tingin ninyo, kung may kasamang malakas na sigaw ang senyas, sa gitna ng road rage, grave threats na kaya ito? I-type ang inyong sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang pagkontrol sa galit sa kalsada ay siguradong magliligtas sa iyo sa matinding abala at kaso. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video. Calor Requisites PH, palambing naman ng like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po.